plain kay hulaton manghawa ang mga kupay. Di ba? Katong nagsipoy. Pero dili ni ingon ani ang kinabuhi. Nga moingon ta nga, "Wow, di siya ko mamatay." Kay naay man nagkupay sa unahan, hulaton sa nagong mahawa ni. Hindi pwede. Pag-abot na gyud sa kamatayon, ikay nato na siya pwede nga di lang sa inagita kay giingon diya sa Ecclesiastes, usa kini kagubat. Mao kini usa kagubat nga walay usa nga kita dili makadaog. Di ta makapugong sa atong kaugalingon. Basta kamatayon na kung maabot na gyud siya, itugot na si Ginoo, walay tao nga makasugod. Ang paagi lang na makadaog ta nga mawala ang atong violation ug kana mga atong pagduol sa manluluwas. Amen. Kita ang kadrive sa atong kinabuhi mao na nga hukman ta sa atubangan sa Dios, hukman ta mga igsoon pinasikad sa atong mga nabuhat. 2 Corinto kapitulo 5 ingon dinha versikulo 10. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo nga utang. Wala siya. Unya samtang ani ata sa lawas unsa may atong goal? Matod pa dinhi mga kaigsuonan sa maora gyapon nga chapter 5 sa 2 Corinto versikulo 7 ningon dina City magsugod. Kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa atong makita. Busa kita mga masaligon o palabihon pagani Hinuon nato nga mahimulag kita sa lawas o maanaa kita sa atong puloy-anan uban sa Ginoo. Sa ingon ni ana maanaa kita sa puloy-anan o mahimulag ginahimo natong kalamputon ang pagpahimuot kaniya. Ang ato daw kalamputon makapahimuot kita sa Ginoo, dili kita kay makabayolate sa iya. Di ba? So kanang pag-drive diya sa dalan, wala tay problema kung makapahimuot kita sa mga law enforcer. Pero kung doon na tayo violation sa mga balaod, hadlok gid ta kung i-checkpoint kita. Hadlok gid ta kung parahon ta. Di ba? Hadlok ta sa spiritual life, sa pagkinabuhi sa pagtuo, hadlok ta kung maabot na nga parahon na ta nga di na arataman mo kinabuhi. Hadlok ta nga mosunod sa kamatayon kung naatay violation sa atong pag-drive aning kinabuhi. Ingon gid ta nga Ginoo, mga negosita sa iya. Diba? Mas maayo na siya nga mo negosita kaysa magpagahi lang ta. Mas maayo na manghangyo ta. Mga itag kaluoy, mga itag grasya, mga itag pasaylo kaysa magpataas ta sa atong garbo. Di ba? Paubos yung ta nga. Muingon ta nga Ginoo, ikaw magyud ang mudakop sa mga makasasala, ikaw po ang mosilot, pero ikaw naman po ang makaluwas. Mao na nga, mangayo ko sa imo Ginoo pasaylo, mangayo ko sa imong kaluoy, nga ako, usa ka makasasala, halodi ko. Nakadumdum mo sa usa ka taong nag-ampo, misaka dito sa templo, nag-ampo, sa kaparisiyo. Di ba? Unya, katong parisiyo, nagidayeg niya ang kaugalingon kay maay kay siya sa iyang pagtanaw siya ang kaugalingon, maayo kaayo siya kay muhatag sa ikapulo sa tanan niyang kinitaan. Gapuasa siya. Kada semana na siya schedule sa puasa. Kadua. Di po siya mananabaw. Di po siya hiwi. Dili siya pareha sa uban. Di siya pareha atong maniningil sa buhis. Ang isa nga nag-ampo dito sa templo, usa ka maniningil sa buhis nga nailangan na utan o kasasala. Nya katong maniningil sa buhis nag-ampo, nag-ingon dia, nag-ana sa iyang kasing-kasing. O Dios, kaluhi ako nga makasasala. Kanang makapaubos ang tao matod pa sa Ginoo. Kinsa may di pa ka matarong sa ilang duha, katong naghisgot sa iyang mga maayong buhat, o katong tao nga naghisgot nga siya makasasala o nangayog pasaylo nagpaubos sa iyang kaugalingon. Matod pa sa Ginoo. Mipauli silang duha o ang isa kanila gipakamatarong o ang gipakamatarong mao katong maniningil sa buhis nga wala maghisgot sa iyang mga maayong buhat. Hinuon naghisgot nga siya usa ka taong makasasala o naginahanglan kaduoy sa Dios.
Kay ang pagkamatarong atubangan sa Dios dili pinaagi sa atong kaugalingong paglantaw sa atong mga maybuhat, kun dili pinaagi sa atong pagpaubos sa atong kaugalingon nga naay Dios nga tinuod nga matarong ug siya ang Dios nga mohuga sa atong mga sala. Siya ang Dios nga maluluyon nga mohuga sa atong mga sala. Ug mauni mga igsuon ang mensahe nagiingon diha sa Efeso kapitulo 2. Efeso kapitulo 2. Versikulo 4. Padulong sa 9. Efeso kapitulo 2, versikulo 4 hangtod sa 9. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya nga luwas kamo. Nagbuhi siya kanato tungod kang Kristo. Patay kita tungod sa atong mga sala. Matod pa diha sa nagsulat nga si Apostol Pablo. Pero unsay gibuhat sa Dios? Bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga sala, gibuhi kita pinaagi kang Kristo. Kinsa ang naghatag sa atong kinabuhi? Mao si Kristo. Nganong patay man ta? Nga buhi man unta ta? Gaginhawa man ta? Pero ang kasulatan nag-ingon nga ang tao nga nagkinabuhi diha sa unod patay. Ang taong nagkinabuhi sa unod patay. Kay tungod kay nagkinabuhi siya nga hinukman sa silot. Inani man ni siya. Mga kaigsuonan. Kung unod-non ang atong pangunahuna, kung unod-non ang atong kasing-kasing, unod-non ang atong pagkinabuhi, ang atong ginabuhat, ang atong function sa atong kinabuhi according sa mando sa atong unod, sa pangibog ug pangandoy sa atong unod. Kay ang atong kinabuhi ingon man ni ana, naa kita sa gitawag nga state of condemnation, naa kita sa pagkahinukman sa silot kay tanang klase sa sala nahimo nato ug walay makatabang nato. Kay wa man tang duol sa manuluwas. Pero ang giingon mga kaigsuonan sa di pa na ko tiwason ng Efeso kapitulo 2, ang giingon sa Roma 8:1, akong ginapasabot sa inyo karon mga kaigsuonan ang paglaom nato sa atong kaluwasan. Kaya mabalaka ba yata mga igsuon o kuhaon na tas Ginoo, di ba? Wala ka tang matapos niya atong kinabuhi. Asa ta paingon? Katong giingon nato inig manaog na taaning bus nga atong gidriban. Di ba? Kining sakyanan nga atong gidriban og manaog na ta kay niabot na siya sa terminal kay kamatayon na terminal, niabot ng terminal, diha na tama na atong journey sa kinabuhi. Di ba? Wala ba ta kabalog ano sa tama ng biyahe kay dunay ang biyahe nga moabot og 80 anyos. Doon ay biyahe nga mabot sa 60 anyos, 50, 40, 30 kape na ay wala ka na parehas. Ang katason sa atong biyahe sa kinabuhi, di ba? Wala ka na parehas. Pero ang giingon diya mga kaigsuonan, sa di pa nako padayon ang Efeso kapitulo 2. Ingon diya sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Sa King James Version na, ang hubad ana, o kumplito na to, ingon dito ang hubad ana. Busa karon, wala na ipagkahinukman sa silot. Ang tanan nga ana-ana kang Kristo Jesus nga naglakaw dili sa unod kun dili diha na sa Espiritu. Amen. Kinsa ang saved, kinsa ang wala na condemnation sa silot, ang nagkinabuhi diha sa Espiritu o dili sa unod. Mauna nga kanang Efeso kapitulo 2 bersikulo 4, mga kaigsuonan, giingon din na patay kita mga kapitulo 2 bersikulo 5, bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan. Nagbuhi siya kanato uban kang Kristo. Gibuhi kita sa Dios. Uban kang Kristo. So si Kristo, ang iyang function sa ato mga kaigsuonan, gi-revive niya kita. Kay namatay man ang atong mga espiritu. Namatay ta diha sa espiritu. Wala tay eternal life, nagkinabuhi lang ta sa unod. Ang atong kinabuhi naalang sa pagkaon, naalang sa mainom, naalang sa atong sinina, na ang atong pagkinabuhi naalang sa
Pangibog sa mata, pangibog sa unod, o pagargos kinabuhi. Maura ni atong kinabuhi. O kining kinabuhi nga nagakinabuhi lang ni ining, pangibog sa unod, pangibog sa mata, pagargos kinabuhi. Kining matang sa kinabuhi. Mauning paggawi nga naa sa unod, nga anaa sa pagkahinukman sa silot. Kay tanang matang sa kasalanan magakahimo. Tanang matang sa kalapasan sa kasubuan gagahimo. Mga igsoon. Ang history sa tao, nakalapas siya sa sugo sa Dios ug miabot ang kamatayon tungod kay gisunod niya ang pangibog sa tao. Sa diyang nakita sa babae dito sa Garden of Eden nga ang usa ka bunga sa kahoy nga gibawal sa ilang nga kanon, maayo man di ay nga pagkatan-aw, naibog siya. Kay maayo sa mga mata. Di ba ang tao, mga kaigsuunan, magbasig yun sa atong pagtanaw, sa atong desisyon. Kung maibog ta, dito ta ganahan. Di ba? Ang atong kasing-kasing dayo, mununod kay giibog na mata. Mauna nga tanang produkto sa kalibutan, tanang pamaagi sa kalibutan, paibog-ibog yung ka. Kaya kung di ka maibog, di man ka mo palit. Di man ka mo dawat, di ka man madani. Para madani ang tao, paibog-ibog ka. Di ba? Nakakuha ta sa konsepto, di ba? Bisan pagkaon, buhatag picture, nalami kayo tanahon. Pagkanto pa nimo dito, di man na ilami. Mahal pa. Di ba? Sa picture, ramihan nakuha. Kadago mo gigay anak. Buwan ta diha. Pagkanto nimo dito, may ilami. Naka-testing na mo anang siupaw nga kanindot kay ilang picture, pagkabot nimo ang gamay mo kay nga siupaw. Ako kay Dakulin. Di ba? Nakasulay na mo ang restaurant pagka panindot ba guys mga pictures pagkaon sa gawas. Inyatan ani mo murag mahalon ra bagay hindi maayo gisiguro ni pag sulod nimo may pamanday ang restaurant ang karinderya nga. Di ba? Sinina, mo gyapon. Gitagaan dayon dito model para ganahan ka ani pakatsa na magini ani nga sinina kaya nagsulo mo gwapa kayo. Kabalo nga gwapa na daan tong nagsulo. Dito pareha sa imong gagawin. Di ba? Baligyan ka lipstick patsada kayo yung ano lips pagkuan palitsa ta ani para patsada atong lips. Wa gyapon ka. Ano man? Ang picture dito, imo gyud na nga mahimo kang ingon adto. Di ba? Naibaligya para pa nindot sa naong imo na mo palit sa kay nindot kay naong sa model. Imong gyud na nga mo pareha imong naong sa iya. Inadako kasi imo ka baligya pa ibog ka lang. Di ba? Nakuha na to mga igsoon. Dili gyud na. Aning kalibutan na mao gid na unya dili ta ngay malimot nga naa pa ikaduha pangibog sa unod. Daw binakita sa babae nga ang prutas lami man kanon, maayo man kanon. Ay di kaon po siya. O po hinungdan nga nadani siya nung kaon. Di ba sa ato? Tanan nga gusto sa atong unod, tanan nga lami sa atong unod. Bisan pag makadaot, ato ginang kwaon ba? Di ba? Patilawon ka! Wala na yung tingog, kanugon mo kayo ato? Nanay tingog na ko. Pangibog sa unod. Tanan yun. Di ba? So, ang kuan god mga kaigsunan, ang instruction sa atong utok basta maibog atong mata, maayo sa atong pananaw, unya maibog atong unod. Kani nga unsa may desire sa atong unod pag kana gani siya mo ibahugan, mga kaigsunan, ang ato dayong desisyon maimpluwensyahan anak. Kung sa may atong isulti, kung sa may atong bation, kung sa may atong buhaton, atong aksyon, maimpluwensyahan anak.
kay naa man ta diha. Mao na mga kaigsuonan katong gi sulat nga mga balaod sa Old Testament, mga kaigsuonan. Magilti ta kay naa man ta sunod. Mao nang ginukman ta sa silot. Kanang giingon din na mga kaigsuonan nga di ka magsaksi og baka makapamangkap ka na kung magkinabuhi ka sa unod. Kanang di mangawat, magkapangawat ka kung magkinabuhi ka diha sa unod. Kanang giingon nga higugma ang imong isig ka tawo. Unsa may giingon nga unsa unod pag higugma ang isig ka tawo? Dili mo siya buhatan og daotan. Pero makabuhat kag daotan sa imong isig ka tawo kung magkinabuhi ka sa unod. Kabuhat og daotan kung magkinabuhi ka sa unod. Kay manglupig ka man. Mamintaha ka man. Kay unod man nimo ang imong gisunod. Di ba? Unya kay kining unod kay mangita maginig makabintaha. Oh, mo gid nga to. Mo man gani nang makakita tag kontra kay di man ta magpabintaha. Di ba? Makakita tag away kay di man ta pabintaha. Sa katarungan pa lang di kita pabintaha. Masuko man ta kung di ba? Mabita na usahay. Kita mga magtiayon lang sa mga magtiayon bata nga sa magtiayon. Nga mga magtiayon mga moabot man sa panag-away nga mainit nga magtiayon mo sa higupayon yun na sila. Wa man na sila nag-uban para mag-away, nag-uban man na sila kay tungod silang gugma. Wa man na sila magplano magminyo ta kay mag-away kita. Wa man na sila magplano ana. Magminyo ta kay maulit yan ikaw din ako sa babod. Wala man na sa plano. Sa labaon ta nagkaplato ba? Wala man na. Wala gina sa plano. Pero ano kakita mo na? Tungod kay naa sila sa unod-unod nga pagkinabuhi. They walk after the flesh. Kung unsa ang mando sa unod, pangibog sa unod, mao ginasunod. Unsa ang mando sa unod. Dayon, ikatulo mga kaigsuonan, pride of life. Garbo sa kinabuhi. Tanang butang nga pagpasigarbo sa kinabuhi, iya sa unod. Ug mao ni ang makadaot sa tao. Mao na nga ang tao nga nagkinabuhi diha sa unod, naa siya sa kahimtang sa pagkahinukman sa silot kay tanang matang sa kasubuan masupak niya. Tanang violation sa pagdrive sa kinabuhi mahimo gyud niyang ang mga kalabasan. Tanang nga giingon sa Ginoo mo na miingon na lang dahil taga aron nga wa nay sala kuhaon ta na balaod. Kay nag-ingon man kasulatan nga kung wala gani kasubuan, walay sala. Pagkasayop nga paggagamit mga igsoon. Kuhaon na lang ang balaod aron wala nay sala. Dili man na. Gibutang naman na sa Ginoo ang balaod, di naman na makuha. Naa naman ang balaod, o kung sa'y tuyo sa balaod, aron mahibalo kita unsay sala. Di na ni mo maingon nga, karon di naman ko kahibalo unsay kawat, kay wala naman tong balaod nga ayaw pangawat. So, busag manguha kung dili ako, dili naman itawag karon ani kawat. Di na ni mo maando sa imong una-una. The knowledge is already there. Ang kahibalo naa na diha, nga pangawat na, basta imo kaon, dili imo. Yawa ka mo nangkin. Wa ka tagay pagtugot. Di ba? Pero ang simple ng mga butang, bisan sa ato, mga magsuon. Di ba? Sa mga magsuon, may nga igsuon bitaw ta, igsuon bitaw na ako ni, gamito ko niyan chinilas. Di chinilas. Ang iya, dili iya. Chinilas sa igsuon. Kaya giganahan man siya sa chinilas sa igsuon. Isulog. Tuan, lakaw, enjoy ka siya nga. Tsada kaya kung chinilas yung bro. Pero kinuha niya sa igsuon. Pero wala siya makauna-una, nga nagapangawat siya. Kaya niya una-una, igsuon man niya. Pero di ay, sa kasulatan, sa tingin na nagapangawat na siya. Kaya gikuha niya ang dili iya, iyang gigamit. Di ba? Hindi karon katuntuang kag-iya, kaya gusto mo gamit na suko na, kung asa na yan sinilas. Di ba? Sa kayo nagamit, akit sa iyo nagamit. Pag-uli,
Nag-away na. Nya nasuko katong nakapangawat. Nasuko ang igsoon. Hulman ra gani, gamit ra gani. Iuli ra bitaw, di ba? Mo pa isog. Dili man moingon pa sa ilo ako kay sayop na akong gibuhat kay ikuha na ako na nang wala gyud. Mo ni isog. Ano masuko mo ka? Ngayon yaro na nako. Mo na nako gibaligya. Yun man ko raman, yun man nangin ka man kay. Iso may imong di panangiran sa dinga mo lang ka. Di ba? Di ba? Tiro ka ng tanan, to na sa pagkinabuhi niya sa unod. Sinilas na niya nila. Ngayon so. Pero ang usa ka paagi nga dili ta mahinukman sa silot kung magkinabuhi ta sa espiritu. Mahigawas ta sa condemnation if we walk on the spirit. Kay matod pa ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 5, kung magkinabuhi ta sa espiritu, walay bisan unsang kasuguan nga ato masuka. Ug mao ni ang atong goal nga mahimo nato nga magkinabuhi sa espiritu. Tanaw nato Galacia Kapitulo 5. Magkinabuhi ta sa unod tanang klase sa kadautan, mahimo nato. Tanang klase. Galacia 5 versikulo 22. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Kani gisumarize ra magod ni mga kaigsuonan ni Apostol Pablo. Ang bunga sa espiritu mao ang gugma, pero kanang gugma imo na siyang himay-himayon. Dako kay nga doktrina. Kay paggamit sa tsinilas nga dili imo kinahanglan mananghid ka. Kung nahigugma ka sa imong igsuon, di ba? Yung ka nga, nahigugma mo ko sa akong igsuon, di siya ko gusto nga mag-away ni, manangin ko sa iya, gusto ko siya gamitin ako, pero dili. Di siya masugot, di ako na ako kaniton, kaya siya mag-away. Di ba? Nahigugma mo ka. Pero wa ka nahigugma sa imong igsuon, wa ka na kinabuhi sa espiritu, ang imong una-una, bahala na suko. Iuli kami daw. Di ba? Sige, panayin na to. Galacia 5:22. Apan ang bunga sa espiritu mga gugma. Sunod, kalipay. Dako ni nga doktrina mga kaigsuonan. Kalinaw. Di ba? Kung gusto ka kalinaw. Modo ni ang bunga sa espiritu. Kung espirituhanon ang atong panguna-una o ang atong pagkinabuhi mo ning manggula sa ato. Gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon. Sumpay, nga sa maong mga butang, walay kasuguan nga kabato. Wa day kay ma-violate o mag-drive ka aning imong bus. O mag-drive ta aning atong sakyanan nga atong gidala. Gihatag sa Ginoo kini lawasa. Samtang mag-drive ta ani, dili daw ta makalapas o bisan unsang kasuguan sa Dios kung magkinabuhi kita sa espiritu. Basahon na to. Verse 24 mga kaigsuonan, padulong sa 26. Iyon diya sa verse 24. O ang mga iya ni Kristo Jesus na naglansang sa ilang unod diha sa krus, dala ang mga pangibog ug mga tinguha niini. Kadto daw mga iya ni Kristo, di ba giingon sa Roma 8:1. Wala na yung pagkahinukman sa silot ang tanan nga naa kang Kristo Jesus. Kundi ang sumpay dahil ngano nga, dili na sila hinukman sa silot, kaya naggawi man sila, dili man sa unod, kundi dili sa espiritu naman. So ang ilang mindset is spiritual, dili carnal. Kay kung carnal, ang ilang mindset, wala sila diha kang Kristo. Naa sila sa unod, hinukman sila sa silot. Sinani ni siya, pag-ani ni Jesus Christ, ang tuyo niya, kuhaon ta sa atong carnal nga mindset, sa atong unod nun nga nga estado sa panguna-una, o gibutang ta niya sa panguna-una nga sama sa iya. Spiritual nga panguna-una. Kaya ang espirituhanon nga panguna-una, mao kini ang mahimong resulta. Dili nato masunod ang pangibog sa unod. O mahimong luwas kita sa pagkahinukman sa silot. Kay kinsa pa may muhukom sa silot sa imo nga, wa man kay nahimo nga kalapasan. Di ba? Kaya sa may malapas nimo nga ang bunga sa espiritu wa may malapas ana niya. Matod pa niya Apostol Pablo. No.
Busa bisag unsa kanindot ang atong katarungan. Basta katarungan para dipinsahan ang atong unod. Pili gyud ta ana bisan pag isog ta. Bisan pag maingon ta nga sakto gid niya akong katarungan, pero katarungan para dipinsahan imong unod. Musangpot ka ana sa kasamo. Delikado ka ana. Di ka gyapon mo daog. Kay ang luwas kadto rang naa nagkinabuhi sa espiritu. Naa ka Kristo. Nakuha nato mga igsoon ang nakanindot sa pulo sa Ginoo. Gusto nato i-claim ang kaluwasan pero di-claim nato sa sayop nga pag-claim. Naata sa linya nga sayop. Kung mag-claim ka og hatag, naa karoy mga panghatag diha. Di ba? Natoy panahon nag-drive ko mga kaigsunan, nakakita ko linya nga taas. Mutan ako unsa na inyo di pandian ako unsa mo? Naaday kuan kaning mga ida sila tabang sa kuan sa mayor kay mayor dinhi sa syudad. Katong kuan na kanang yung program sa People's Day. Oh, asa sila naglinya, naa sila din naglinya sa Burgos Street. Padulong na dito si Tihon. Ako una-una, kung dito ni naglinya sa Bilis, di gini kadawat. Di ba? Kung sa Bilis Street sila naglinya, sige sila dahom-dahom na makadawat sila sa ilang ginahon-ahon nga tabang. Di gid sila makadawat kay wa dito ang hatag. Dili mo ang ilang linyahan. Nakuha na to? Nagkinabuhi ta sa unod, tapos mo claim tag kaluwasan. Di ta kadawat og kaluwasan. Kay ang kaluwasan maklaim na to kung mulinya ta sa espiritu. Kaya ang giingon ni Jesus Christ, giingon ni Apostol Pablo, ang luwas sa pagkahinupon sa silot, sila nga naa kang Kristo Jesus nga nagkinabuhi dili sa unod kun dili diha sa espiritu. Those who walk not after the flesh but after the spirit. Sama ra ka, klaro kayo magkaigsoon, sama ra nga naglinya ka sa insakto nga linya. Asa maka naglinya nga nag-claim sa salvation? Naa sa espiritu. Linya sa espiritu. Nagkinabuhi ka sa espiritu. Naggawi ka sa espiritu. Kay mauni ang gibuhat ni Jesus Christ. When He came, He gave us liberty. Pero dili liberty para mabuhat og kasalanan. Si Jesus Christ, sa dami ani siya, gitagaan ta niya freedom o kagawasan. Pero ang iyang pagpahigawas sa ato, wala siya mo ani para himuon tang libre magpakasala. Gihimutan niyang libre gikan sa gahom sa sala. Sa unsang paagi? Pahawa na mo diha sa unod. Ayaw na mo pagkinabuhi subay sa mando sa inyong unod. Gibasa to nato kanina sa 1 Peter atong gibasa sa scripture reading. Igo na katong panahon nga wala pa kamoy alabang nga kinabuhi kamo sa mando sa inyong unod. Sa pangibog sa inyong unod, igo na to. Di ba? Biyahe na to ninyo. Ingon pa ni Apostol Pedro. Busa ang atong claim sa kaluwasan, nasabtan nato gipasabot karon si Kristo miani. Gitagaan ta ning kagawasan gikan sa kinabuhing unod-unod. Ang atong mindset gikuha niya gikan sa carnal nga mindset, gikan sa tawhanon nga mindset. Ibalhin ta niya sa espirituhanon. Kuhaon ta niya sa pagkinabuhi nga nagsunod lang sa pangibog sa unod, pangibog sa mata, pagarbo sa kinabuhi. Pangibog sa mata, pangibog sa unod, pagarbo sa kinabuhi. Mga ora gid na imong lifestyle nara diya. Di ba? Puro ra gyud pangibog sa mata, pangibog sa unod, pagarbo sa kinabuhi. Kung kana ang atong maagi sa pagkinabuhi, ang atong lifestyle mailhan kung naabot kang Kristo o naabot ay kaluwasan, pinaagi ana. Naabot sa espiritu o naabot sa unod. Pero kung ang atong kasing-kasing o una-una napuno sa mga butang, mao kining mga pangibog na yutan-on unod. Di nato maklaim ang kaluwasan na atong Ginoo. Kay naata sa wrong na linya. Di ba? Uyon mo mga igsoon. Kung di mo makauyon karon tunin ninyo, kumuli na mo mga kaigsoon. Hallelujah. Susihan ninyo. Kay i-share ninyo sa ako ang inyong mga huna-huna kung unsa inyong na-discoveryan. Dili ta maglalis. Kung dili atong hisgutan kung unsa ang tukma nga ikasiguro sa atong kaluwasan. Maklaim nato nga ang i-claim nato nga kaluwasan gikan kang Jesus Christ atong pagtuo sa iya sigurado nga makuha nato. Kay usbo nako, niani si Jesus Christ, wala siya mo ingon ni para himuon tang libre sa pagpakasala kundi iya tang gihatagag kagawasan sa tulubagon nato sa atong mga sala nga nahimo.
gibayaran niya, gitubustan niya. Pero dili lang diha. Hatagan sabta niya kagawasan gikan sa atong daan nga paggawi sa kinabuhi nga mao ang unod-unod kinabuhi. Ikuha niya sa ato ang carnal mindset, tawhanon nga pangunahon. Gihimutan niya ang espirituhan. Karon nagsunod ta kang Jesus Christ, espiritual ang atong pagkinabuhi. Siya ang gitawag sa kasulatan nga second Adam. Diya sa 1 Corinthians chapter 15, ikaduhang Adam. Ang ikaduhang Adan, espirituhanon, gikan sa langit. Ang unang Adan, unod nun, gikan sa abog sa yuta. Ang pangibog ni Adan, nasunod nato. O mauna nga kita, nagkinabuhi lang sa pangibog sa unod. Pangibog sa mata, pagarbo sa kinabuhi. Pero pag ani sa ikaduhang Adan, nga mao si Jesus Christ, gihimo ta niyang espirituhanon. Gitawag ta niya, biyaan na nato ang pagawi sa unod, o himuon na nato nga sundon siya nga magkinabuhi, sumala sa espiritu. Kay ang kinabuhi nga diha sa espiritu walay bisan unsang kasubuan nga masupak niini. So samtang mag-drive ta niining lawasa, magamit nato kining pulong. Di ba? Makapugong ka sa imong kaugalingon. Si Kring nga nagbalita sa ako natong niyaging yung mami nagbalita, nagilaka na ng imong anak kay nagkuan. Kasapaan daw siya. Ano sa to? Kasapaan sa gidapi kaya sa po. Diyan sa kyan. Niya kay nasuko ang pasahero kay iya paguna-una nasa gihinan siguro siya. Ang sama. Niya wa po nakabalo si Kring sa unsay nahimo niya dito. Yung mga pasahero po uban wala po sila nakita nga nahimo si Kring. Ako na lang siya gikomedyahan nga kung gi-challenge ang iyang kwano. Imong tagiglan nga isumbong ta ka sa kong gabi. Pero ingnan ako siya. Salamat sa Ginoo kay nakasubong ka. Wala ka nakig-away. Sagdi na lang, pakiubi lang. Di ba? So na yung mga ingon-ana ang sitwasyon ba? Paspadaan ka lang sa tao, wala ka na sa iba na sayo, kung nakasala ka ba sa iya. Pero di ba sipadaan ka? Di ba sakit kayo? Ang imo una-una usahay ana, gusto ka makabalos? Di ba? Kung sa unod na, gusto ka gito kabalos. Pero kung mag-espirituhanon ka, palabyan na lang nimo to kay naaman din na nga makapailog man. Kung espirituhanon na imo panguna-una, masabtan man nimo siya nga unod-unod sa kang panguna-una. Di ba? Masabtan rin mo siya. Nga naara siya di ana nga level. So ikaw maka-escape ka na. Amen? Ako balik-balik akong basa ang Galacia. Si Kristo mi anhi tagaan tag kagawasan. Sa akong napalandong nakita nako wa man di tatagain kagawasan para magpadayon sa pagpakasala. Gipagawas man di tagikan sa unod-unod nga pagkinabuhi. Aron himuon tang espirituhanon. Kay sa espirituhanon nga mindset mahimong walay bisan usa nga kasubuan nga atong malapas. Basahon nato ang Galacia kapitulo 5, mga kaigsunan sugod sa 16. Apan ako magaingon, panaggawi kamo diha sa espiritu, ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Sa espiritu daw ang ato ay kinabuhi aron isa may resulta. Ato daw suklan nga dili nato tumanon ang pangibog sa unod. Kay ang mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod. Kay kining duha nagakasinupakay man ang usa sa usa. Aron kamo dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Kung mahimo tang espirituhanon, layo ra gid ning away mo. Layo ra gid ning bingkig. Layo ra. Kay kung espirituhanon na kasi paguna-una, dili magid nimo ni masudlan. Dili man nimo ni masudlan. Kay ilahi man ang imong dalan nga gisubay. Di ba? Espirituhanon man. So tanang mga butang espirituhanon, mga kaigsunan makuha nimo. Pero bantay ha. Ang pagkinabuhi nga espirituhanon, mga kaigsunan, dili ni siya basta-basta nga ningon lang ka
magkinabuhi kong espirituhanon, ingon ana nagkasayon, sakripisyo ni. Matod pa din sa 1 Peter chapter 4, verse 1. Verse 1 and 2. 1 Peter chapter 4, verse 1 and 2. Busa maingon nga si Kristo miantos diya sa lawas. Miantos diya sa lawas. Wala ni magtumbok atong basta lang antos nga among ka nga usa lang ka antos. Miantos diya sa lawas unsa man na? Naglambigit kini sa tanan nga pag-antos diya sa lawas nga naa sa lawas pero dili matuman ang gusto sa lawas. Mao ni siya. Kani pag-antos diya sa lawas, naa sa lawas pero dili matuman ang gusto sa lawas. Imong gipatay ang gusto sa lawas. Mato pa diya, busa maingon nga si Kristo miantos diya sa lawas, sangkapin ninyo ang inyong kaugalingon sa samang tinguha, kay bisan kinsa nga magaantos diya sa lawas nakahunong na sa pagpakasala. Makahunong ang tao sa pagpakasala, unsa may mahitabo? Dili siya hinukman sa silot. Sa unsang paagiha nga di siya mahimong nga makahunong siya sa pagpakasala. Sa unsang paagiha nga makahunong siya sa pagpakasala kung naa siya nagasunod kang Kristo. Amen. Espirituhanon ang iyang pagkinabuhi. Dili subay sa pangibog sa unod. Pangibog sa mata, paggarbo sa kinabuhi. Wala siya diha. Espirituhanon siya. Kung matod pa din luwas siya, kaya di naman siya inukman sa silot. Kaya wala naman siya kung saan kasubuan na masupak niya. Verse 2. Aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahibilin sa pasalawas. Take note ha. Aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahibilin pa sa lawas, dili na tungod sa pagbuot sa tawhanong mga pangibog, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. So naani gyapon ang kasubuan. Pero dili mo masupak, dili ka makasupak sa kasubuan samtang nag-drive ka aning lawasa. Di ba? Dili mo masupak ang bisan unsang kasubuan samtang gidrive nimo ning lawas. Matod pa ni Apostol Pablo sa Galacia 5:22 23. Kay naa ka naman sa espirituhanon na kinabuhi. Wala ka man sa unod. So bisan pag iabusaran ka na, bisan pag ipasipadaan ka na, malinawon ka pa lang yapon. Makapailog ka yapon, makaantos ka, dili ka mangitag pagi makabawas ko. Dili ka magsamok mga kaigsunan. Ngano man, kay giantos nimo nga dili matuman ang imong gusto sa unod. Gipugna nimo ang imong unod kay gisunod nimo si Kristo. Ngano man si Kristo gipasipadaan wa mo balos. Tanang pasipala, gibasa na to ganina sa scripture reading sa 1 Peter. Di ba? Sa scripture reading. Ayaw daw ninyo balusin kay si Kristo gipasipadaan wa mo balos og pasipala. Sa diyang nag-anto si Kristo matod pa diya wala siya manghulga. Pero kita pag mag-antos ta niya unod-unod ang atong pagkinabuhi, magapanghulga kita. Usa sa atong ingon, makahuman lang eskwela akong anak. Kabalo sigo ba? Panikamot yun na, panikamot yun. Dili na maayo nga bangunaw karnal na. Wala ka nakalagad sa Ginoo. Magampo kita na, makahuman kay kabaws ta. Dili na. Wala ka sa espirituhan. Maayo na unta tong magampo ka. Pero ang imong tinguha, dili maayo. Pero kung magkahuna-una, magaling kag magkabaos, ingon ani. Mubaos kag panghatag, pagbuhat og maayo. Ayaw pagbawas og buhat og dotan. Karon kay akong anak, kahuman na gyud. Nahanagay trabaho, professional na makabaos na gitali. Pero sa maayo, dili sa dautan. Kaya ang gitudlo, ayaw balusi ang dautan sa dautan. Kay mauna si Kristo. Espirituhan mo. Gilimbungan ko. Makabalus na ko, makabinta na ko, limbungan sa dakong itawanan. Dili na. Pero kita, kung sa unod-unod mo, hindi mabuhat na to. Pero kung naata sa espirituhanon, makagawas taging ka na.
Wala. Mao nang freedom, mao nang liberty, mao nang kagawasan ni gihatag ni Kristo sa ato. Amen. Nga dili ta mahinugman sa silot nga na dawbi kay ngano makasala pa man ta nga na dawbi kay makasala pa man ta. Nya naa naman ta kang Jesus Christ. Pero nagkinabuhi manggod ka sa espiritu. Nagsunod ka kang Jesus Christ, espirituhanon imong pagawi. Lagi naa man ka sa unod. Pero ang imong kinabuhi wala na sa unod. Na sa espiritu. Karon moabot ka sa punto nga nasipyat ka, nakahimo kag kasaypanan. Unang Juan kapitulo 2 ingon din na kung may makasalaman doon na kita'y manlalaba. Bisan pa naningkamot ka nga espirituhanon na maginabuhi nasipyat yo ka. Duol sa Ginoo. Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Duol sa trono sa grasya kay siya muhatag og kaluoy makatabang sa imo. Ang grasya ng imong kinahanglan. Ato Ginoo sa lagi ko Lord. Naningkamot ko Ginoo nga makasunod sa imo. May espirituhanon mo kinabuhi nasipyat ko Ginoo. Ay kag pasaylo sa Ginoo. Amen. At ko ka dito. Makapangayo kag tabang. Hallelujah. So karon naa ang kasuguan pero wala kay masupak ang kasuguan kay gipagawas ka naman ni Kristo gikan sa unod nun gibutang ka niya sa espirituhanon nga kinabuhi. Ug ang nagawi sa espiritu matod pa din sa Galacia kapitulo 5 dili maka supak sa kasuguan ang nagawi sa espiritu. Ang makasupak lang guys kasuguan katong nagawi sa unod. Kaya pasipalahan, mubaws man po pusipala. Kaya unod nun malagi ang pagkinabuhi. Di ba? Nasa man ang mga pasipala? Kapangit mo nila. Ang kabagan po namin, ikaw, mura masad gani kag kuan. Ikaw po manaway po ka nga, labaw po ka, mura po kag mangita po kang pinakagrabe nga pangit. Pero magkabawas ka. Muna unod nun. Di ba? Pagbanta pastor. Sapalan. Panghulga. Oo mo, lahi na po ng panghulga. Kay kanang hulga, lahi man tong hulga kay ang hulga mga kaigsoon pareha na ba nga. Manghulam ko sa imo. Unya di ka pa hulam. Ngayon ko mayon dai ko nga. Hulam ako ana, manghulam ko sa imo balbi kwarta ana. Di ka pa hulam, kabalo sa pagyapo ko nimo. Niya mahadlok ka mabaslan, ang pahulang ka na lang. Di ba? Isa man nakahulga. Para nga gisulti man to niya, kaya magpahulang ka. Iya kang kanon ba? Hulga nga hadlok po ka to mabaslan, pahulang ka na ba ani kay ba? Maslan niya ko. Napay mas grabe ana nga panghulga, di lang nato gamitin. So, lahi nakuha nato karon magkaigsunan nga dapat i-claim nato ang kaluwasan sa insaktong linya. Amen. Linya sa espirituhanon nga kinabuhi. Kay ang Romans 8:1 walay pagkahinukman sa silot ang matag usa nga naa ka Kristo. Pero ang sumpay kadtong nagkinabuhi dili sa unod kundi diha sa espiritu. Amen. Kay ang nagkinabuhi sa unod sumala pa sa sulti ni Apostol Pablo sa pagpanudlo sa Galacia, ang nagkinabuhi sa unod makabuhat sa mga butang supak sa espiritu. Apan ang nagkinabuhi sa espiritu, walay bisan unsa na masupak diha sa kasuguan. Walay kasuguan nga yung masupak. So, gadrive man taan espirituhanon ato panguna-una. Almost perfect din ang atong pagkinabuhi. Samtang gadrive taan lawasa. Masipiyat man, pero almost good perfect. Ang grasya sa Ginoo naa karon nay. Naa sa ato kay nga naman espirituhanon man ang ato pagkinabuhi. Pero unod nun ato kinabuhi walay grasya diha nga imong maabil. Hinukman ka na dito sa silot. Okay? So, nakita na nato nga ingon din na sa 1 Peter 4:1 and 2, ingon din na karon magkinabuhi sulod sa panahon nga nahibilin pa sa lawas dili na tungod sa pagbuot sa tawhanong mga pag-ibog kundi dili tungod sa pagbuot sa Dios. Mao na siya. So karon kung doon na tayo dili ka kapasaylo nga mga sala,
ato na gid ng desisyonan nga masabtan nato nga kani di ay akong paguna ato ang pagbati unod dili gini mo hatag kaluwasan wa ang dili ko ani di kang Kristo wa ko sa insaktong linya so tinalan maka gawas na tagikan diya mobalhin ta sa espirituhanon kay kung espirituhanon ang atong paguna di na ta makaingon nga sobra na sa dayang ibuhat di gina ko mapasaylo wala ingon ana nga ligay wala ingon ana grabe nagikain nga sala di gid mapasaylo wala ingon ana nga ligay ang imong masabtan makapasaylo kag yun makapailog kag yun makaantos kag yun kay dili man ang unod mo imong gisunod ang espiritu man kay kung ang unod may imong paminaw di man na antos di man na mo pailog di man na mo pasaylo di ba manindog mo mga igsoon